Grabe gyud kapait sa ako na experience karon. Niagi og hanging bridge, niagi og sapa, naulanan, nabahaan. Dayon ang pinaka-worst pa gyud. Ang akong motor gikarga na lang. Pero giunsa man ako pag-abot ani nga sitwasyon. Tara, let's find out. Ing-ani mangguna siya. A month ago ning adto ko sa isa sa pinakalisud-sudlon nga barangay nga akong nasaynan, ang Barangay Malubog. Para masulod nato na nga lugar, need pa nato moagi og tulo ka barangay. Ang Barangay San Vicente, Barangay Dilusong, og Barangay Panagaan. Yes, I know simentado na ang dalan. So dili na ta maglisod, right? Nope. Kay nigabot nato diri sa Purok 2 Malubog. Diri na magsugod ang kalbaryo sa mga tao. Kay para makasulod ta dito, need pa nato moagi anain lang hanging bridge. Kay kung init lang gid unta, bahalag haway kay sa bukton, makaya ra man gyud og pasaka. Pero ang problema manggud karon, tungod sa siging gaulan, ang ilang hanging bridge, grabe na gyud danguga. The moment I arrived diri sa bridge, kahibaw na gyud ko nga dangog gyud. Kay daghang mga motor nga wala nakasaka dahil ilarang gipangbilin diriya. Siguro nasa inyong hunahuna, ibilin lang po dahil nimo imuha. Unta ingon ana ra kasayon. Kay aside sa layo pa kay lang sentro, need pud nato magdali. Kay grabe gyud ka unpredictable ang ilang weather diri. Buntag, init king panahon, niinig kahapon, mukalitrag ulan. Ang nakaparat pa gyud before ta maabot dito sa sentro, muagi pa ta og mga sapa nga gababag sa dalan. Yes, gamay ra na siya lang tawon, pero di gihapon na siya kakumpiyansaan. Kay magbaha gyud na siya, maka-stranded gyud gihapon na siya. Sa akong journey karon, solo flight lang ko. So wala gyud laing makatabang nato pagpasaka sa bridge. May gani na lang gyud pod kay naanghilan ra gyud pod ta. Kay timing ra gyud pod kaayo nga naay naabot nga mga taga Malubog. So ako silang gihangyo nga magpatabang ko og pasaka. Pero di gihapon ta kaingon nga sayo na lang kay sa among pagpasaka tulo na mi kabuok ang gaduot. Unya pag abot pa gyud nimo diri sa mabaw, ambot lang maklaro ba ninyo? Gahirig na ang tulay. Ang nakaparat pa gyud magduyan-duyan pa gyud inig padagan nimo. Kay hinumdum jud ko first time na kong drive diri. Gakurog-kurog gyud akong tuhod. After 45 minutes nga pag-agaagi o mga dagkong bato ug tabok-tabok sa mga sapa, naabot na ta sa Barangay Malubog. The moment I arrive, wala na ko naglangay-langay, nag-start na din ko sa akong prenatal and immunization. Then after ana naniudto ko, mga 12:30 naghinahinay na din ko ug uli. Wala pa 5 minutes sa akong biyahe. Unfortunately, niabot jud ang akong gikahadlokan. Para ma-feel na to kung unsa gyud kalisod ang lang sitwasyon diri. Let's imagine nga sa atong journey karon, naatay karga nga pasyente. Let's say imong anak nga puya nagsakit. Dayon need siya i-admit. Dayon para makaabot ta dito sa ospital, moagi ta atong mga naagian nato ganina, including ang hanging bridge. Imagine while nag-drive ka diriya, nikalit lang og ulan. Dayon ang sitwasyon sa dalan, ingon ani na, danlog na kayo ang mga bato. So wala kay choice kung dili magpahinay-hinay. Pero remember ha, naa kay pasyente nga karga. And kabalo na gyud ta nga basta ingon ani nga emergency, every second counts. Well, naghinahinay ka og traverse ani nga dalan, naa na po kay another nga problema nga na-encounter. Kanina pod ang ilahang mga sapa. Sa atong pag-agi karon wala ra gabaha. Pero what if gabaha ni? Unya naa kay pasyente. Sumalangay na po kag samot. It's either magulat ka nga mawala ang baha or mupugos na lang gyud ka og tabok. Both choices will consume a lot of time ra gyud gihapon. Let's say nakatabok na ka sa mga sapa. You are one step closer na sa imuhang goal. Ubang mga tao mag-celebrate na, pero di na pwede sa imuha. Kay kabalo ka sa imong kaugalingon nga ang pinaka-last nga challenge, mausad ang pinakadako nga babag para makabot nimo ang imuang goal karon, mao ang pag-adto sa hospital. May lang maswertian ka nga pag-abot nimo dito sa tulay, naaray makatabang nimo. Pero what if mapareha ka nako nga wala gyud maski isa ka tawo nga makatabang nimo? Unsa na lang may mahitabo sa imong pasyente? Ingon ana kalisod ang sitwasyon diri. Imagine ha sa akong journey karon, 4 hours ko na stranded diri. Kay dugay kayo ning tuang ang ulan. And within 4 hours, wala gyud maski isa nga ning abot para makatabang nako. Tungod sa akong kagustuhan nga makauli, niabot na lang gyud sa point nga ning hangyo na lang gyud ko nga ikarga akong motor ani nga bakho para makatabok lang ta sa suba. Imbis patabok nami sa suba, ang problema na pod karon kay gabaha na gyud. So mautong naka-decide mi tanan, apil ang driver sa bakho nga mag-backline na lang. Kaluy-an ra pod sa Ginoo kay mga buutan pod ang mga tawhana, gitabangan ko nila og patabok diri sa tulay. As you can see, dako na gyud ang baha ug dangog gyud kayo ang tulay. Sa atong journey karon,
nasurtian ra gyud ta kay daghan ra gyud po mga tawo nga nakatabang nato. Pero ang worst case scenario gyud diri is kanang naay emergency og gabi kay dili jud ka kapanawag og tabang. Ang akong gilauman ra gyud diri nga unta mabuhatan na ni sila og dalan. Actually naa mi gyud ni dalan diri nga dili na unta ka moagi og tulay. Pero ang problema manggod wala pa gyud nahuman. At first glance makaingon ka nga okay na kay ang dalan. Isa inyong nakita with all the paint pa kaayo. Pero pag abot nimo diri sa imabaw, dead end ra ang mutagbo nimo. And according sa ilahang tarp, finished October 2024. So ang question karon is this another ghost project or sadyang wala pa lang gyud nahuman ang construction? Ayo. Ayo. Ay, beer te. Ha? Ay, beer. Ber? Len? Beer. Ber yun? Naa. Tagkon. Ay, ito pila te. Sa kuwan, 130. 130 ang litro. Kuan lang, isa lang sa te be. Red horse? Ah. Ay, yan lang dete. Ako sa ulat ko kauban. Pizza. Isa. Musipina pa ko promoto po mayag. Then biya lang tamo ha. Paitan lang tamo daan kay mo report kung mo saba niya ko. Pizza. Te bayaran na ako daan te. Kuan bali tulo. Tulo? 390. Nya biya lang tamo ha kay mo report po ko dito balik. Salamat po, sir. Dari re. Salamat po kayo kay hindi ko kauli unta. Sige nya maguna ko ninyo. Ha? Kuha lang ninyo da. So.